Paano mo ba masasabi na tunay na matapang ang isang tao? Yun bang tao na laging galit? Yun bang taong konting kibote nanununtok? Yun bang taong mahilig makipagbasag ulo? Yun ba ang batayan natin sa tapang at lakas? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Pasensya na, medyo malat ang inyong Mama Mia for today's video. Pero kahit na malat tayo ay push pa rin tayo ng push dito sa ating program. At syempre, hello din sa lahat ng ating mga tagapakinig na mga atatapang na tao. Tayo po'y nandito para pakinggan ang kwentong handog ko sa inyo for today. Kaya wag na natin tong patagalin. Eto na ang ating tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming nagsasabi na ang katapangan ay hindi naman nasusukat kung gaano ka kadalas makipagbasag ulo. Minsan daw ang katapangan ay nasusukat sa pagtalikod mo sa mga bagay na hindi mo naman na kailangang ipaglaban. Dear Mama Mia, ako po si Daniel at kung may isang bagay na hindi ko kailanman mapapatawad sa sarili ko, yun ay ang pananahimik ko sa tuwing tinatawag nilang duwag ang kapatid kong si Gabriel. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang bawat pagkakataong narinig kong pagtawanan siya ng mga tao sa aming baryo. Doon na naman si Gabriel, sigurado iiwas na naman yan. Huwag mo nang asarin, baka umiyak lang, tumakbo sa nanay. Ganyan siguro kapag anak ng kriminal, ano? Mas masakit pa roon, walang ni isa sa kanila ang nagtangkang alamin kung bakit ganon ang kapatid ko. Mas madaling husgahan ang isang taong tahimik kesa sa unawain kung ano ang dahilan ng kaniyang pananahimik. Mama Mia, lumaki kami sa maliit na baryo ng San Isidro. Lugar yun na halos lahat ng tao ay magkakamag-anak. Kapag may nangyaring mali, bago pa makarating ang balita sa kapitan, alam na ng buong baryo namin. At kapag may isang taong nabansagang mahina, habang buhay na yung didikit sa pangalan niya. Ako ang panganay. 6 na taon ang tanda ko kay Gabriel. Nung bata pa lang kami, hindi naman siya ganon. Mahilig siyang tumakbo sa palayan. Mahilig siyang manghuli at manghabol ng tutubi. Kapag umuulan, siya pa ang unang lumulusong sa putikan. Palagi siyang nakangiti. Palagi siyang maingay. Hanggang dumating ang araw na nagbago ang lahat. 11 taong gulang lang siya noon. Ako naman noon, Mama Mia, ay magde-18 anyos na. Naaksidente si tatay, isa siyang construction worker sa Maynila. Nahulog siya mula sa 5 palapag ng gusaling ginagawa nila. 3 araw siyang nakipaglaban sa ospital bago tuluyang mawalan ng buhay. Hindi na nakauwi ng buhay ang tatay ko. Ang dumating na lamang sa amin ay isang simpleng kabaong na halos hindi namin mabuksan dahil sa bilin ng ospital. Nung gabing yun, hindi umiyak si Gabriel. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng kabaong. Tinitigan niya lamang ang litrato ni tatay. Habang kaming lahat ay humahagulgol. Bago isarado ang kabaong, may iniabot sa akin si nanay. Isang lumang sobre. Sabi daw ng doktor, anak, isinulat daw ito ng tatay ninyo bago siya mawala ng malay. Hindi ko agad binuksan yun. Kinabukasan ko na nabasa ang nilalaman ng liham na yun. 3 lang kaming nakabasa at nakarinig ng laman noon. Ako, si nanay, at si Gabriel.
Hanggang ngayon, kabisado ko pa rin ang sinabi ni tatay. Anak, alam kong darating ang panahon na may maghahamon sa inyo. May mga mang-aapi, may mga mang-iinsulto. Huwag mong hayaang galit ang magdikta ng mga desisyon ninyo. Ang taong marunong na umiwas sa gulo ay hindi naman mahina. Ang pinakamahirap na laban ay ang pagpili sa sarili. Kung kaya niyong lumayo, lumayo kayo. Dahil ang isang suntok ay kayang sirain ang dalawang buhay. At ayokong maranasan ninyo ang pagkakamaling hindi ko na itama. Mama Mia, hindi namin agad noon naintindihan kung bakit ganun ang laman ng sulat. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nalaman naming may lihim palang kinikimkim si tatay. Na alam pala ng nanay namin na kaya pala kami tinawag na mga anak ng kriminal. Bago pa naging construction worker si tatay ay nakulong pala siya, Mama Mia. 5 taon siyang nakulong dahil sa isang away, isang suntok, isang maling desisyon, at isang buhay na hindi na naibalik. Hindi niya sinadyang makapatay, Mama Mia, pero sapat na ang isang maling suntok para mapabago ang buong buhay niya. At yun pala ang dahilan kung bakit paulit-ulit niyang sinasabi sa amin noon ni Gabriel na huwag kaming magpapadala sa galit. Simula nang malaman ko yung buong storya, Mama Mia, tsaka ko naintindihan kung bakit gano'n ang buong baryo sa amin. Sa probinsya kasi, dalang lamang na makakakita o makakarinig ka ng kwento ng pagpatay. Kaya kapag may nangyayaring ganon, isang napakalaki na yung balita. Kaya pala iba ang tingin ng mga tao sa amin. Kaya pala, hindi nila kami matingnan na pamilya ng isang masipag na construction worker. Kaya pala, ang lagi nilang sinasabi sa amin ay ganun daw yata kapag mga anak ng kriminal. At mula noon ay tinawag at binansagan na kaming anak ng mga mamamatay tao. Nung una, lumalaban pa si Gabriel. Kasi nga bata pa siya eh. Hindi pa niya masyadong naiintindihan ng mundo. Pero hindi naman gamit ang kamao. Pinapaliwanag niya ang totoo sa mga taong nanghuhusga sa amin. Hanggang sa mapagod na lang siya. Dahil kahit anong paliwanag niya, walang ni isa man ang handang makinig. Isang hapon, pauwi si Gabriel galing sa paaralan. Hinarang siya ng 3 binata. Mas matatanda pa sa kanya. "Uy Gabriel, tulad ka rin ba ng tatay mo ha?" Tahimik lang siya. "O baka naman iba ka. Baka naman wala kang lakas ng loob." Tinulak siya nung isa. Hindi siya gumanti. Tinawanan siya nung 2 pa. Hindi siya nagsalita. Sinampal din siya pero hindi siya lumaban. Nung makita ko yun, Mama Mia, ay ako ang sumugod sa 3. Pero bago ko pa man masugod yung 3 nangharang sa kapatid ko, ay hinawakan na niya ang braso ko. "Dito na lang tayo, kuya." Nagulat ako. Sinampal ka na't lahat. Tapos, sasabihin mo dito lang tayo? Umiling siya. "Tara na, wag na nating patulan." Pagdating namin sa bahay, dun lang siya umiyak. Hindi dahil sa suntok o sampal, kundi dahil natatakot pala siyang sirain ang huling habilin ni tatay. Hindi pala katulad sa amin, Mama Mia. Hindi pala kami magkatulad na magkapatid. Siya pala, dinibdib niya yung huling habilin ng aming ama. At doon nagsimula ang maling paniniwala sa buong baryo. Nasabi nila, hindi naman daw nagmana ang kapatid ko sa tatay ko. Naduwag daw ang kapatid ko na walang paninindigan, na kayang-kaya siyang apihin ng kahit na sinong may gusto. Ang hindi nila alam, araw-araw pinipili niyang lunukin ng galit.
At para sa akin, mas mahirap yun kaysa sa makipagsuntukan. Kung alam lang nila kung ilang beses na niyang pinigilan ang sarili para hindi matulad sa naging kapalaran ni tatay, marahil ay hindi nila tatawaging duwag ang kapatid ko. Pero hindi pa yun ang pinakamabigat na pagsubok na haharapin ng kapatid ko, Mama Mia. Dahil yung mga tao na ayaw ng gulo, nakakatawa. Kasi sila pa ang nilalapitan at hinahabol ng kaguluhan. Kung may isang salitang pinakamalapit sa pagkatao ng kapatid kong si Gabriel, yun ay ang pagtitiis. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil yun ang pinili niyang maging sandata. Habang lumalaki kami, lalo kong nakikita ang bigat ng pangakong iniwanan ni tatay sa aming dalawa. Sa bawat pagkakataong may mang-aasar, may mang-uuyam o may manghahamon ng suntukan, para bang paulit-ulit niyang binabasa sa isip niya ang sulat ni tatay? Kung kaya ninyong lumayo sa gulo, lumayo kayo. Ako naman, naging kabaliktaran niya. Mainitin ang ulo ko. Kapag may tumulak sa kanya, gusto kong gantihan yon. Kapag may manlait sa kanya, gusto kong saktan ng taong yon. Madalas ako pang napapagalitan ni nanay. Daniel, sabi niya minsan habang nilalagyan ng yelo ang pasako. Hindi naman lahat ng laban kailangan mong patusin, ha? Napailing ako. Kayo kasi nay hindi kayo ang nakakarinig sa sinasabi ng mga tao tungkol kay Gabriel. Ngumiti si nanay. Pero bakas ang kalungkutan sa mga mata niya. Naririnig ko. At oo, masakit anak. Pero mas gusto kong masaktan ang damdamin niya kaysa mawalan pa ako ng isa pang mahal sa buhay. Hindi na ako nakasagot. Lumipas ang mga taon, nagtapos ako ng senior high at nagsimulang magtrabaho sa isang vulcanizing shop sa kabilang bayan para makatulong sa gastusin namin. Si Gabriel naman ay nanatiling masipag sa pag-aaral. Tuwing umaga bago pumasok, nagdidilig muna siya ng mga gulay namin sa likod ng bahay. Pag-uwi, tumutulong din siya sa bukid ni Mang Isko, kapalit ng konting kita. Hindi siya nagrereklamo. Hindi rin siya naiinggit sa mga kaklase niyang may bagong cellphone o motorsiklo. Ang sabi niya lang lagi, darating din ang panahon natin, kuya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang ganung kalaking pag-asa. Isang linggo ng umaga, isinama ko siya sa palengke. Habang bumibili kami ng bigas, may narinig na naman akong pamilyar na tawanan. Hoy, si Gabriel, oh. Tatlo silang nakatayo sa tapat ng tindahan ng karne. Mga dati niyang kaklase na kilalang siga sa baryo namin. Isa sa kanila ang nagsalita. Hoy, kumusta ka, Gabriel? Marunong ka na bang lumaban ngayon? Ngumiti lang si Gabriel. Ayos lang, ganun pa rin. Ganun lang? Wala kang sasabihin? Wala. Tumawa silang lahat. Baka naman kapag kinagat ka ng aso, magsusori ka pa sa aso, ha? Tapos nagtawanan sila ulit. Halos kumulo ang dugo ko noon, Mama Mia. Pero bago pa ako makapagsalita ay hinawakan na naman ako sa braso ng kapatid ko. Tara na kuya, huwag mo nang patulan. Muli ay palagi na lang ganon. At sa bawat pagtalikod niya, mas lumalakas ang tawanan ng mga tao. Nung gabing yon ay hindi na ako mapakali. Gab, ano yun kuya? Hindi ka ba napapagod? Ngumiti siya habang inaayos ang luma naming bisikleta. Sa alin po? Sa pagtitiis. Hindi siya agad sumagot. Makalipas ang ilang segundo ay tsaka niya binaba ang hawak niyang wrench. Napapagod din naman ako, kuya. Pero mas natatakot akong magsisi sa huli. Minsan kasi, isang maling desisyon lang ang kailangan para masira ang buong buhay mo.
sabi ni Gabriel na para bang narinig kong muli ang boses ni tatay. Oo nga pala, Mama Mia. Ang sabi sa amin ni nanay, kung hindi lang sana daw nakulong ang ama namin noon, ay baka isa na itong engineer, Mama Mia. Isa daw kasi noon si tatay na magaling na estudyante. Kaya lang napasama sa away at yun, napatay ang isa nilang kaaway kaya nakulong. Pagkalipas ng ilang buwan, may dumating na bagong pamilya sa baryo. Lumipat sila mula sa kalapit na probinsya matapos nilang masunugan ng bahay. May maliit silang tindahan sa tapat ng simbahan. Kasama nila ang bunso nilang anak na si Luna. Hindi naman siya yung tipong pinakamaganda sa baryo, pero siya yung tipong kapag ngumiti ay parang gumagaan ang buong paligid. Palakaibigan si Luna. Magalang at higit sa lahat, hindi niya kilala ang nakaraan namin. Unang nagkita sina Gabriel at Luna sa tindahan. Bibili lang sana noon si Gabriel ng asin, pero pagpasok niya, nahulog ang basket ng mga itlog. Basag yung 5. Namutla ang kapatid ko. Naku, pasensya po. Tumawa lang si Luna. Okay lang yan. Hindi babayaran ko po, ako po nakabasag eh. Wag na. Sige po, babayaran ko na lang po. Sabi ko naman okay na, 'di ba? Hindi ganun kasanay ang kapatid kong si Gabriel sa isang mabait na tao, Mama Mia. Kaya halos hindi siya noon makatingin sa babae. Paglabas niya ng tindahan, nakita ko siyang nakangiting mag-isa. Kaya naman tinukso ko siya. Aba, parang may dahilan na yata atong bunso na bumili ng asin araw-araw ah. Ngumiti siya at sinabing, Kuya naman eh. Mula noon, naging madalas na si Gabriel na dumaan sa tindahan ni Luna. Minsan bibili ng mantika, kinabukasan toyo naman. Tapos asin ulit. Sabi ko sa kanya, Gab, baka akalain nilang nag-iimbak tayo para sa katapusan ng mundo ah. Tumawa lang ang kapatid ko. Yon ang isa sa mga bihirang pagkakataong nakita kong malaya siyang tumawa. Hindi nagtagal, naging malapit na magkaibigan sina Gabriel at Luna. Kapag walang tao sa tindahan, nagkukwentuhan silang dalawa tungkol sa mga pangarap, sa pamilya, sa buhay. Hindi kailanman tinanong ni Luna kung bakit maraming nanlalait kay Gabriel. Hindi rin kasi naniniwala sa chismis si Luna. Ang sabing araw niya minsan kay Gabriel, mas gusto kong kilalanin ng tao kaysa paniwalaan ang kwento ng iba. Nung araw na narinig ko yun ay napangiti talaga ako. Sa wakas, may isang tao nang tumingin sa kapatid ko bilang tao. Hindi bilang anak ng dating preso. Hindi bilang duwag, kundi bilang si Gabriel. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakita kong muli ang dating ningning sa mga mata ng kapatid ko. Alam namin, unti-unti nang gaganda ang buhay. Akala namin noon tapos na ang pinakamabibigat na pagsubok. Pero tama nga sila, Mama Mia. Habang buhay ka pa, hindi natatapos ang mga pagsubok ng mundo sa'yo. May mga taong kahit hindi nagsasalita, alam mong delikado, Mama Mia. May mga taong kahit malayo pa lang, gusto mo nang umiwas. Sa baryo namin, iisang apelyido sapat na para tumahimik ang mga usapan. Itago natin sila sa pangalang Pamilya Vergara. Hindi po yan totoo nilang apelyido. Binago ko lang para hindi na magkagulo matapos kong ibahagi itong sulat ko. Hindi mayaman ang Pamilya Vergara, Mama Mia. Hindi rin sila pamilya ng mga politiko. Pero matagal na silang kilala sa pagiging marahas. 3 silang magkakapatid. Itago natin sa pangalang Rico, Mark at Gerson.
Magkakasunod ang mga edad nila. Pare-parehong malalaki ang mga katawan. Pare-parehong mahilig uminom at makipagbasag ulo. Pare-pareho silang sanay na walang pumapalag sa kanila. Kung may hindi sila gusto, sisigawan nila. Kung may tumingin ng masama, sasaktan nila. Kapag may nagsumbong sa barangay, kinabukasan ay may pagbabanta na agad sa bahay ng nagsumbong. Kaya halos lahat sa baryo nanahimik na lang. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami sa hapag, napansin kong tila may iniisip si nanay. Ano pong iniisip niyo, Nay? Daniel, huwag ninyong hahayaang mapalapit ang kapatid mong si Gabriel sa mga Vergara, ha? Bakit po? Dahil yung mga taong yun, halangang kaluluwa, walang kinatatakutan. Hindi ko na siya tinanong dahil alam ko ang dahilan. Makalipas ang ilang araw, dumaan ako sa tindahan ni Luna. Pagdating ko roon, nakita kong nakaupo si Gabriel sa isang bangko habang tinutulungan niyang ayusin ang sirang estante. Si Luna naman ay nakangiti habang inaabot ang martilyo at tornilyo. Tahimik lang silang nagtatawanan at nagngingitian. Hindi nila alam na nakatingin lang ako mula sa labas. Napangiti ako, Mama Mia. Hindi dahil may gusto ang kapatid ko kay Luna, kundi dahil matagal ko nang hindi nakikitang ganun kasaya ang bunso kong kapatid. Hindi ka ba nagsiselos? Napalingon ako. Si Aling Rosa pala, kapitbahay din namin. O, saan po? Kay Luna. Natawa ako. Bakit naman po ako magsiselos? Baka maagaw sa iyo ang oras ng kapatid mo. Kung siya ang dahilan para ngumiti ulit si Gabriel, mas gugustuhin kong mawala na lang siya sa bahay kaysa mawala ulit ang ngiti niyang yan. Natahimik si Aling Rosa. Alam mo, Daniel, napakabuting bata ng kapatid mo. Pero minsan ang kabutihan, madalas inaabuso ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Lumipas ang ilang pang-araw, araw ng pista. Punong-puno ng tao ang plaza. May palaro, may pakaraoke, may sayawan, may inuman. At tulad ng inaasahan, nandoon din ang magkakapatid na Vergara. Halos lahat ng kabataan ay umiwas sa kanila, lalong-lalo na ang mga babae, Mama Mia. Bandang 6:00 ng gabi, bumili kami ni Gabriel ng ihaw-ihaw. Habang kumakain, nakita naming naglalakad si Luna kasama ang kanyang nakababatang pinsan. Biglang humarang sa kanila si Rico, isa sa magkakapatid na Vergara. May hawak na bote ng alak. Uy, Miss Beautiful! Hindi sumagot si Luna. Susubukan sana niyang dumaan pero humakbang si Mark. Hinarangan ng daanan. Sanang punta mo, Miss Beautiful. Pwede bang makiraan? Mahinahon ang boses ni Luna. Ngumisi si Rico. Pwede, pero ngumiti ka muna. Tahimik kang paligid. Walang kumibo. Lahat nakatingin. Parang walang gustong makialam. Naramdaman kong tumayo si Gabriel sa tabi ko. Akala ko lalapit siya pero huminto siya. Nakahawak siya sa sarili niyang kamay. Mahigpit. Halatang pinipigilan ng sarili. Lumapit ang isang matandang lalaki sa magkakapatid. Mga iho, tama na yan. Tinulak lang siya ni Gerson. Napatras ang matanda. Wala pa ring kumikibo. Sa huli ay dumating ang ama ni Luna, si Mang Arturo. Siya ang humila sa anak niya papalayo. Bago sila umalis, narinig kong sinabi ni Rico ng malakas. Sa susunod, hindi lang ngiti ang hihilingin ko sa iyo, ha? Pagkatapos ay nagtawanan silang tatlo. Na para bang wala lang.
na para bang normal lang ang ginagawa nila at hindi sila nambabastos ng kapwa. Habang papauwi kami, napansin kong tahimik si Gabriel. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya kumakain. Pagdating sa bahay, umupo lang siya sa hagdan katabi ko. Galit ka? Mahina siyang tumango at sumagot ng oo. Bakit wala kang ginawa? Napapikit siya. Kung lumapit ako kanina, kuya, hindi ko alam kung hanggang saan ang magagawa ko. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin, Mama Mia. Hindi siya natatakot sa kanila. Natatakot siya sa sarili niyang galit. Alam ko kasi, Mama Mia, mula pagkabata ay tinitrain na talaga ng papa ko itong kapatid kong si Gabriel. Ang gusto sana noon ni Gabriel ay maging boksingero o di kaya ay maging wrestling artist gaya ng nakikita namin sa telebisyon. Kaya alam ko, Mama Mia, alam kong magaling makipaglaban ang kapatid ko. Pero pinipigilan lang niya ang sarili niya. Kinabukasan, pumunta si Luna sa bahay namin. May dala siyang tinapay na bagong luto. Nagluto si Mama para daw po sa inyo. Habang nag-uusap sila ni Nanay, napansin kong iba ang tingin ni Gabriel kay Luna. Hindi yun basta-basta paghanga. May halong pag-aalala yun. Parang gusto niyang bantayan ang bawat hakbang nito. Parang pakiramdam niya may masamang mangyayari kay Luna. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko rin yun, Mama Mia. May mabigat na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, na para bang may unos na paparating. At ang pinakamasakit doon, hindi namin alam kung paano pipigilan ang unos na yun. Mama Mia, may mga alaalang kahit gaano mo gustong kalimutan, hindi kailanman bibitawan ng iyong isipan. Kahit ipikit ko ang mga mata ko ngayon, nakikita ko pa rin ang araw na yon. At kung may kapangyarihan lang sana akong baguhin ang nakaraan, yun yung unang araw na buburahin ko sa buhay namin. 2 linggo matapos ang pista, naging mas madalas ang pagdaan ni Gabriel sa tindahan ni Luna. Alam kong hindi naman dahil gusto niyang magpakitang gilas, kundi dahil kusa na siyang hinihinga ng tulong ng ama ni Luna na si Mang Arturo. Minsan sa pag-aayos ng bubong, minsan sa pagbubuhat ng sako ng bigas, minsan sa pag-aayos ng ilaw. Hindi humihingi ng bayad ang kapatid ko. Ang sabi niya lang palagi ay masaya siyang makatulong sa iba. Unti-unti parang naging bahagi na si Gabriel sa pamilya ni Luna. At yun ang matagal ko nang ipinagdarasal, na may mga taong tatanggap sa kanya nang hindi hinuhusgahan ang nakaraan ng aming pamilya o ang pinili niyang pananahimik sa kabila ng lahat ng tukso. Pero habang lumalapit si Gabriel sa pamilya ni Luna, mas lalo namang napapansin iyon ng magkakapatid na Vergara. Isang hapon, habang pauwi ako mula sa trabaho, nakita kong nakaupo sina Rico, Mark at Gerson sa waiting shed. May mga bote ng alak sa harapan nila. Pagdaan ko ay narinig kong binanggit nila ang pangalan ni Luna. Hindi magtatagal yun. Magiging atin din yun. Hindi pwedeng may tumanggi sa atin, di ba mga tol? Narinig ko ang usapan nila. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad, pero ang totoo, Mama Mia, kinakabahan ako. Pag-uwi ko, sinabi ko agad kay Gabriel ang narinig ko. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay tumayo. Oh, saan ka pupunta? Tanong ko. Dadaan lang ako kina Mang Arturo. Bakit naman? Sasabihan ko silang mag-iingat sila sa magkakapatid na Vergara. Uy, teka Gabriel! Pero hindi na niya ako hinintay.
Pagdating niya doon ay nadatnan niyang nagsasara na ng tindahan si Luna. Habang ikinukwento niya yun sa akin kinabukasan, napansin kong kakaiba ang ngiti ng kapatid ko. Anong sabi mo? Sabi ko sa kanya, mag-iingat siya lalo na tuwing gabi. Anong sabi ni Luna? Humiti lang si Luna, kuya. Tapos sabi niya sa akin, ikaw din. Palagi kang nag-iingat para sa iba. Sana minsan, ingatan mo naman ang sarili mo para sa'yo. Hindi raw nakasagot ang kapatid ko sa sinabing iyon ni Luna. Lumipas ang ilang araw, payapa naman ang lahat, Mama Mia. Masyadong payapa. Kaya akala namin ay maayos lang ang lahat sa aming baryo. At dun kami nagkamali. Akala namin kapag tahimik ang paligid ay ligtas na. Pero hindi pala. Minsan ang katahimikan ng huling babala bago dumating ang napakalaking trahedya. Biyernes noon, araw ng sahod ko. Inaya ko sina Nanay at Gabriel na kumain sa karinderya sa bayan. Pero tumanggi si Gabriel. Mauna na lang kayo, kuya. Kayo na lang ni Nanay. Dalan nyo na lang ako ng pasalubong. Bakit ayaw mo sumama? Tutulungan ko lang po si Mang Arturo. Huwag kang magpapagabi, Gabriel, ha? Sabi ni Nanay. Opo, Nay. Yun ang huling normal na usapan naming magkapatid, Mama Mia. Bandang 7:00 ng gabi, pauwi na raw si Luna mula sa tindahan. Nauna nang umuwi ang mga magulang niya dahil nilalagnat daw ang isa niyang kapatid. Nagpaiwan si Luna para maglinis. Karaniwan na iyong nangyayari. Hindi na siya natatakot dahil 2 kanto lang naman ang layo ng bahay nila mula sa tindahan. Ang hindi niya alam, may mga matang matagal nang nag-aabang sa kanya. Samantala noon si Gabriel ay nasa likod pa ng tindahan. Inaayos ang sirang makina ng water pump. Nang matapos siya, nagugas muna siya ng kamay sa poso. Hindi niya namalayang umalis na pala si Luna. Habang naglalakad si Luna pa uwi, napansin niyang may sumusunod daw sa kanya. Nung una, inisip niyang baka nagkataon lang. Pero nang bumilis ang lakad niya, ay bumilis din ang mga yapak sa likod niya. Hindi na siya lumingon. Humakbang siya ng mas mabilis pa. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses. Nagmamadali ka yata. Huminto ang tibok ng puso ni Luna. At alam niyang ang mga yon ay ang mga Vergara. Hindi ko na ilalarawan ang mga sumunod na pangyayari, Mama Mia. Sapat nang sabihin ko sa inyo na sinubukan ni Lunang makatakas. Lumaban siya. Sumigaw siya. At may mga taong nakarinig, ngunit dahil sa takot, walang agad lumapit. Walang nakialam. Walang sumaklolo. Kasabay noon ay may batang tumatakbo papunta sa tindahan. Hingal na hingal. Kuya Gabriel, Kuya Gabriel, Kuya Gabriel! May masamang nangyayari. Hindi na nagtanong ang kapatid ko. Dahil napagtanto na niyang wala na sa tindahan si Luna. Iniwan niya ang lahat at tumakbo sa direksyong itinuro ng bata. At habang papalapit siya, may narinig siyang iyak. Isang iyak na habang buhay niyang hindi makakalimutan. Nang makarating siya sa madilim na bahagi ng lumang bodega ay nakita niyang nakaupo si Luna sa lupa. Nanginginig. Punit-punit ang kanyang suot na damit. May mga gasgas sa kanyang braso at sa kanyang paa. At yakap-yakap niya ang sarili habang umiiyak. Pagkarinig sa boses ni Gabriel ay doon lang siya tuluyang napahagulgol.
Mama Mia, hindi ko na lang po ikukwento ang lahat ng detalye sa gabing yon. Para na rin respeto kay Luna at sa pamilya nila. Ang mahalaga ay ito, hindi ligtas na nakauwi si Luna. May ginawa sa kanya ang mga lalaking matagal nang kinatatagputan ng aming baryo. At kahit na may nakarinig, walang ni isa mang nakapigil. Nang gabing yun, hindi umuwi agad si Gabriel gaya ng pangako niya kay nanay. Hinatid niya muna si Luna sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay tahimik siyang bumalik sa bahay. Pagkapasok niya, Mama Mia, ay nandun na kami. Tinanong namin siya kung anong nangyari. Yun lang ang sinabi niya. Pagkatapos ay hindi na siya nagsalita. Hindi siya umiyak, hindi rin siya sumigaw. Dumiretso siya sa lumang aparador ni tatay. Dahan-dahan niyang inilabas ang lumang kahong kahoy na ilang taon nang hindi nabubuksan. Sa loob nito ay naroon pa rin ang lumang litrato ni tatay at ang iilang litrato naming mag-anak. Pinunasan niya ito gamit ang nanginginig niyang kamay. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si tatay, nakita kong bumagsak ang mga luha ng kapatid ko sa mga larawan naming magkakasama. Hindi pa siya nagsasalita, pero alam kong may laban na nagaganap sa loob ng kaniyang dibdib, Mama Mia. Laban sa pagitan ng pangakong binitawan niya sa aming ama at sa matinding pagnanais na ipagtanggol ang babaeng pinakamamahal niya. At bilang kapatid ni Gabriel, Mama Mia, hindi ko alam kung alin ang mas kinatatakutan ko. Ang posibilidad na manatili siyang tahimik o ang posibilidad na tuluyan na siyang mapuno. Sa aming dalawang magkapatid, si Gabriel po ang naturuan ng tatay ko kung paano lumaban. Kasi nga tinitrain siya noon para sana maging boksidor, Mama Mia. Uso kasi noon sa aming barangay ang magpadala ng mga aspirant boxers sa ibang barangay, Mama Mia, para ipatrain. Kaya yun po ang nangyari noon kay Gabriel, kaya lang hindi natuloy. Dahil nga namatay ang ama namin ng maaga. May mga gabing hindi ka pinapatulog ng ingay, pero may mga gabi ring ang katahimikan ang hindi nagpapatulog sa'yo. Yun ang gabing hindi natulog ang kapatid kong si Gabriel. Maging ako rin, Mama Mia. Madaling araw na nang marinig kong bumukas ang pinto ng bahay. Akala ko'y si nanay pero si Gabriel pala. Tahimik siyang lumabas at naupo sa lumang bangkong kawayan sa ilalim ng payat na puno ng mangga. Hindi ko siya nilapitan agad. Kilalang kilala ko ang kapatid ko. Kapag tahimik siya, hindi ibig sabihin ay wala siyang iniisip. Ibig sabihin nun, punong-puno ng mga ideya o kung ano pa man ang utak niya. Makalipas ang ilang minuto ay hindi din ako nakatiis at lumabas na rin ako. Umupo ako sa tabi niya. Hindi kami nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin. Hanggang sa siya na ang naunang nagsalita. Kuya, kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba ang nangyari kay Luna? Hindi. Kuya, kung hindi ko sana tinapos yung pag-aayos ng water pump, sana kasama ko siyang umuwi. Hindi mo kasalanan, Gabriel. Kuya, kung sana kilala akong matapang dito sa lugar natin, baka hindi kakantiin ng mga Vergara. Huwag mong sasabihin yan. Pagpipigil ko sa sinabi niya. Alam mo kung sinong may kasalanan? Hindi ikaw, Gabriel, kundi yung mga taong halangang kaluluwa. Yung mga taong gumawa ng masama at hindi ikaw yun. Pero alam ko, Mama Mia, alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ko na maaalis ang bigat na pasan-pasan ng kapatid ko. Alam kong sa isip niya, kung naging iba lang ang mga direksyon at desisyon niya,
Baka napigilan niyang mangyari ang nangyari kay Luna. At yun ang pinakamapanganib na uri ng sakit. Ang sisihin ng sarili sa kasalanang hindi naman sayo. Kinabukasan, tila nabalot ng lungkot ang buong baryo. Unti-unting kumalat ang balita. May mga taong totoong nag-aalala. May mga tahimik na nakikiramay sa pinagdaanan ni Luna. Pero meron ding mga taong mas piniling magbulungan kaysa sa tumulong. Naku, kawawa naman. Bakit naman kasi mag-isang umuuwi ng gabi, babae? Alam naman niyang may mga siga rito. Narinig ko ang mga salitang yun habang bumibili ako ng gamot para kay nanay. Nanggigil talaga ako, Mama Mia, na para bang mas madali para sa ibang tao na sisihin ng biktima kaysa dun sa gumawa ng kasalanan. Pag-uwi ko, nadatan kong nasa sala namin si Mang Arturo. Namumula ang mga mata niya. Halatang hindi din nakatulog. Nakaharap siya kay nanay. Nagpunta ako sa presinto. Sabi nila kailangan daw ng matibay na ebidensya. Sabi nila kailangan daw ipacheck ang anak ko. Pero ayaw ni Luna. May mga testigo ba? Tanong ni nanay. Umiling si Mang Arturo. Lahat natatakot eh. Hindi na ako nagtaka. Kilala sa buong baryo ang pamilya Vergara. Marami silang nagawang pananakot. Konti lang ang may lakas ng loob na tumistigo laban sa kanila. Siguro kung wala kang pamilyang iniingatan, pwede pa. Pero kung may pamilya ka, parang pipiliin mo na lang ang manahimik, Mama Mia. Bandang tanghali ay dumating si Luna. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya yung babaeng laging nakangiti. Tahimik siyang nakatingin sa sahig pero wala na siyang lakas. Nakita ko kung paano niya tingnan si Gabriel at paano siya tingnan ng kapatid ko. Mama Mia, lumapit siya. Tahimik. Lumapit siya kay Luna. Pwede ba kitang ihatid pa uwi mamaya? Napatingin si Luna sa kapatid ko. Pagkatapos ng lahat, hindi ka ba nandidiri sa akin, Gabriel? Parang may humawak sa puso ko, Mama Mia. Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip ay lumuhod siya sa harapan ni Luna. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Luna. Ang nadudumihan ay ang konsensya ng gumawa ng masama, hindi ang pagkatao mo, Luna. Tuluyan nang napaiyak si Luna. At maging ako ay kinailangan ko pang lumabas ng bahay para hindi nila makita ang pagluha ko. Kinagabihan habang nagliligpit kami ng hapag, may narinig kaming malakas na tawanan mula sa kalsada. Paglabas ko ng bintana ay nakita ko sina Rico, Mark at Gerson, ang magkakapatid na Vergara. Lasing, nagtatawanan, na para bang walang ginawang kasalanan. Na para bang wala silang winasak na buhay. Napansin nila ang bahay namin. Tumingin si Rico, ngumisi, at dahan-dahan siyang pumapalakpak. Isang mapanuksong palakpak, pagkatapos ay sumigaw. Hoy! Kayo ba raw yung magiging bayani ng baryo, ha? Hindi niyo ba kami hahabulin? Tapos nagtawanan silang tatlo. Narinig ko ang paghinga ni Gabriel sa likod ko. Mabigat, mabilis. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao niya. Alam kong gusto niyang lumabas. Alam kong gusto niyang tapusin ang lahat. Pero nanatili siyang nakatayo. Tahimik, habang unti-unting tumutulo ang dugo mula sa kanyang palad dahil sa sobrang higpit ng pagkakakuyom niya ng kanyang kamao. Marahil ay bumaon na ang kanyang kuko sa palad niya. Noong gabing yun, nakita kong muli niyang inilabas ang lumang sulat ni tatay. Paulit-ulit niya itong tinitignan na para bang naghahanap siya ng sagot na wala doon. At bago siya pumasok sa kanyang silid, ay narinig ko pa siyang bumulong. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako lalayo?
Hindi ko sinagot ang sinabi niya, Mama Mia, dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Sa labas, tila walang pakialam ang mundo. Pero sa loob ng bahay namin, alam kong may unti-unting nababasag. At natatakot ako na kapag tuluyan itong nabasag, wala nang makakapigil sa kapatid kong buong buhay na tinuro sa sarili niyang iwasan ang gulo. May nagsasabi na ang oras ang pinakamabisang gamot, pero hindi yun totoo. Dahil may mga sugat na habang tumatagal, lalo lamang lumalalim. 2 linggo ang lumipas matapos ang gabing yun, pero walang umusad. Ang kaso ay nanatiling nakabinbin. Ang mga taong dapat magsasalita ay nanatiling tahimik. Ang mga taong dapat managot ay lalo pang naging mapangahas. Unti-unti nang hindi lumalabas ng bahay si Luna. Palaging nakasara ang bintana ng kanyang silid. Hindi na rin niya binubuksan ang maliit nilang tindahan. Minsan, dinadalhan siya ni Gabriel ng pagkain. Minsan, ang paborito niyang pandesal. Minsan, mga librong dati nilang pinaghihiraman. Pero kadalasan, iniiwan lang niya ang mga yun sa may pintuan. Ayaw niyang pilitin si Luna. Ayaw niyang madagdagan ang bigat na dinadala nito. Hindi niya kailangang sabihin ang mga salitang kailangan mo nang mag-move on dahil alam niyang may mga sugat na hindi kayang gamutin ng pagmamadali. Isang hapon, nadatnan kong nakaupo ang kapatid ko sa tabi ng bahay namin. Tahimik siyang naghahagis ng bato sa gilid ng kalsada. Umupo ako sa tabi niya. Naaalala mo pa ba nung bata ka pa? Umiti siya ng bagya. Nung pinipilit mo akong magpaligsahan tayo sa pagpapatalo ng bato, yung may pinakamaraming batong na ibato siyang panalo. Tapos ako ang lagi mong pinapanalo, kuya. Alam ko naman yun eh, sabi niya. Kuya, duwag ba talaga ako? Nagulat ako sa tanong ng kapatid ko, Mama Mia. Ano? Hindi ka duwag, Gabriel. Alam nating pareho yan. Pero kuya, pinili kong manahimik. Kahit alam kong may mga nangyayari ng hindi maganda, tahimik pa rin ako. Yun ay dahil pinangawakan mo yung sinabi sa atin ni tatay sa sulat. Tahimik lamang siya, Mama Mia. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung anong iniisip niya. Noong tinanong ko siya kung may binabalak ba siya, wala naman siyang naging sagot. Tumingin lamang siya sa akin at ang tingin na yun ay masyadong makahulugan. Kinagabihan may dumating kaming bisita. Ang aming kapitan, kasama ang isang pulis. Akala namin ay may magandang balita pero kabaliktaran ng nangyari. Binalita ni Kapitan na matapos magsampa ng kaso ni Mang Arturo ay pansamantala daw munang nakalaya yung 3 magkakapatid. Parang tumigil ang oras nung marinig namin ang balitang yon. Bakit po? Tanong ni nanay kay Kapitan. Kulang daw kasi ang ebidensya. Nakita kong napayuko si Mang Arturo na noon ay nasa bahay namin, Mama Mia. Parang nawalan na siya ng lakas. Pagkaalis nila ay hindi na napigilan ni Mang Arturo ang sarili. Hindi ba talaga kami makakakuha ng hustisya? Walang sumagot dahil wala kaming maisagot. Lumipas ang ilang araw, bumalik lang sa dating gawi ang magkakapatid na Vergara. Mas maingay, mas mayabang, mas mapanghamon. Parang pinapakita nilang wala silang kinatatakutan at wala silang dapat ikatakot. Isang gabi habang pauwi ako mula sa trabaho, nadatnan ko silang nakaupo sa harap ng tindahang matagal nang sarado. Nang makita nila ako ay ngumisi sila. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ako sumagot. Baka sabihin mong takot pa rin yun ha? Hanggang ngayon ba naman?
Tumawa sila. Mama Mia, gusto ko silang sugurin. Kaya lang, ako naman ang mapapahamak. Kaya umalis na lang ako. Dahil alam kong kapag pinatulan ko sila, ako lang ang matatalo. Pero sa bawat hakbang ko, mas lalo kong naiintindihan ang pakiramdam ng kapatid ko. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong wala siya. Kinabahan ako. Tinawag ko si nanay at tinanong ko kung nasaan si Gabriel. Pupunta daw yun ng sementeryo. Dadalawin ng tatay mo. Madilim na nang makarating ako sa puntod ni tatay. Mula sa malayo ay nakita ko siyang nakaupo sa damuhan. May dala siyang lumang larawan. Hindi niya ako napansin kaya hindi ako lumapit. Tahimik lang akong nakinig at mahinang nagsasalita ang kapatid ko na para bang kinakausap niya ang ama namin. Tay, lumaki po akong duwag. Binansagan po akong duwag, walang bayag, at kung ano-ano ng mga tao. Pero tay, alam niyo po, hindi ko na po maintindihan ang puso ko eh. May nararamdaman po akong kakaiba sa dibdib ko na parang gusto kong sumabog. Pagkatapos yun sabihin ng kapatid ko ay biglang umihip ang malamig na hangin. Tumayo si Gabriel at pinunasan niya ang mga mata niya. Nahandahan niyang ibinalik ang mga larawan sa daladala niyang bag. Pagkatapos ay bumulong siya ng isang pangungusap na hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa isip ko. Ayoko mabuhay na puno ng galit. Pero ayoko ring mabuhay sa mundong ang mga masasama ay walang kinatatakutan. Mama Mia, habang pinagmamasdan kong naglalakad ang kapatid ko pa uwi sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi ko maiwasang isipin na may mga tao talagang pinakadelikado, hindi kapag galit na, kundi kapag matagal na silang nanahimik. Kinabukasan, may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko ay nakita ko ang isang lalaking duguan ng noo at humihingal sa takbo. Hindi ko pa man siya nakikilala ay agad na siyang nagsalita. Nasaan si Gabriel? Bakit? Si Luna. Si Luna dinampot ulit nila. Nanigas ang buong katawan ko at sa likod ko narinig ko ang pagbagsak ng tasa sa sahig. Si Gabriel yon. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, hindi ko nakita ang takot sa mga mata niya. Mama Mia, may mga sandaling hindi mo malilimutan kahit tumanda ka na. Hindi dahil yun ang pinakamasayang araw ng buhay mo, kundi dahil yun ang araw na tuluyan kang nagbago. Yun ang araw na nakita kong ibang tao na ang kapatid ko. Tahimik lang siyang tumayo. Yumuko. Isinuot ang lumang sapatos na gamit niya sa bukid. Kinuha ang susi ng lumang motorsiklo ni tatay at saka lumabas. Gabriel! Hinabol ko siya. Huminto siya pero hindi lumingon. San ka pupunta? Hahanapin ko sila, kuya. Wag! Hayaan mong pulis ang gumawa ng trabaho nila. Magsumbong tayo. Natawa siya. Kung ginawa nila ang trabaho nila, hindi na sana umabot sa ganito. Wala akong naisagot dahil alam kong tama ang kapatid ko, Mama Mia. Mabilis siyang sumakay sa motorsiklo. Hindi ko siya iniwan. Kung saan siya pupunta sasama ako. Hindi bilang tagapagpigil kundi bilang kapatid. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada, halos wala kaming imikan. Hanggang sa bigla siyang nagsabi, Kuya, naaalala mo ba nung sinabi mo sa akin na hindi ako duwag? Hindi ko yun pinaniwalaan noon. Pero ngayon gusto kong maniwala dun sa sinabi mong yun. Ang unang pinuntahan namin ay ang lumang kubo sa may tubuhan. Ayon sa lalaking nagbalita sa amin, ay nakita raw nila ang magkakapatid na Vergara doon. Sinubukan pa nga daw niyang pigilan ng mga ito, kaya lang hinampas siya ng bote sa ulo, dahilan kaya dumugo ito. Pagdating namin doon ay walang tao, pero may bakas ng gulong. May natapong bote ng alak.
May punit na peraso ng tela. Kinabahan kami ni Gabriel. Sunod naming pinuntahan ay yung abandonadong bodega sa dulo ng baryo. Tahimik, madilim, amoy alikabok. Habang papalapit kami ay may narinig kaming mahinang pag-iyak. Mahigpit kong hinawakan ng balikat ng kapatid ko. Magplano muna tayo. Pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang lumang pintong bakal na kalawangin na. Lumangit-ngit iyon at kasabay ng tunog na iyon ay narinig namin ang boses ni Luna. Gabriel? Mahina, puno ng takot. Buhay siya at sapat na yun para kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pagpasok namin nakita naming nakaupo siya sa sulok. Nakatali ang mga kamay pero wala nang ibang tao sa loob. Agad siyang nilapitan ni Gabriel. Tinanggal ang tali, isinukbit ang sa balikat ang kanyang jacket at maingat niyang inalalayan si Luna. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Paulit-ulit na sabi ni Gabriel habang umiiyak si Luna. Paglabas namin ng bodega, isang malakas na palakpak ang narinig namin. Dahan-dahan akong napalingon sa gilid at doon nakatayo si Rico, Mark at Gerson. May hawak na mga pamalo at halatang lasing ang mga ito. Ngumisi si Rico. Kala mo ba madali lang kaming mahahanap ha? Hindi sumagot si Gabriel. Inihatid niya muna si Luna sa likod ko pagkatapos ay humarap siya sa kanilang tatlo. Kuya, dalhin niyo na si Luna. Dalhin mo siya sa ospital. Tawagin mo ang mga magulang niya. Pagkatapos niyang sabihin yun ay nagtawanan ang tatlo. Kayo naman, umalis kayo. Uy, pinapaalis daw tayo. Lumapit si Mark at tinulak si Gabriel sa balikat. Hindi siya gumante. Muli siyang nagsalita. Umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Mas lalo silang nagtawanan. At kung hindi anong magagawa ng isang duwag na katulad mo? Nakita kong nanginig ang kamay ng kapatid ko. Alam ko, Mama Mia. Alam kong ang panginginig na yun ay hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagpipigil. Winarningan niya ulit yung tatlong magkakapatid pero may mga tao talagang inaakala na ang kabaitan ay kahinaan at ang pagpigil ay kaduwagan. Lumapit si Rico at sa harap naming lahat sinubukan niyang muling saktan si Luna. Doon ay nakarinig ako ng isang malalim na buntong hininga mula sa kapatid ko. Isang buntong hininga na parang 20 taong kinimkim na sakit ang kasamang lumabas. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon nakita akong wala na ang batang takot magkamali. Ang nasa harap ko ay isang lalaking malinaw ang pasya. Kuya, sige na. Ilayo mo na si Luna. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na minuto, pero alam kong tapos na ang panahon ng pag-atras. At sa mga mata ng kapatid ko, hindi ko nakita ang paghihiganti. Ang nakita ko ay isang tao na handang harapin ang panganib para mailigtas ang mahal niya kahit ano pang maging kapalit. Mama Mia, ayokong umalis. Ayokong iwan doon ang kapatid ko. Pero nang tumingin siya sa akin, naintindihan ko agad na hindi siya humihingi ng tulong. Na ipinagkakatiwala niya sa akin si Luna. Kaya inalalayan ko ang dalaga at nilayo sa ligtas na distansya. Pero hindi ako umalis. Hindi ko kayang iwan ang kapatid ko. Tingnan niyo nga, ngayon lang yata nagkaroon ng lakas ng loob ang duwag na to Sigaw ni Rico. Lumapit siya habang umiikot ang hawak na pamalo sa kamay. Huli na ang tapang mo, boy. 2 beses na naming tinikman yung girlfriend mo. Tahimik lang si Gabriel. Hindi siya kumuha ng kahoy, hindi siya pumulot ng bato. Pareho ang mga kamay niyang walang hawak. Kiusap ako. Tapusin na natin to. Pagkatapos ay tumalikod si Gabriel at pumasok sa loob ng bodega.
Agad namang sumunod ang dalawa, Mama Mia. Gusto ko sanang tumakbo at sundan ng kapatid ko pero hindi ko maiwan si Luna. Nung may dumating na tricycle ay agad kong inihabilin sa tricycle driver na kilala namin si Luna. Tapos sabi ko puntahan nila si Kapitan at tulungan nila kami dito sa bodega. Agad namang tumalima ang tricycle driver, Mama Mia. Ako naman ay tumakbo pabalik dun sa bodega. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko mabuksan-buksan yung bodega. Sarado mula sa loob. Kinatok ko ng kinatok, hinampas ko ng hinampas. Ano ba? Gabriel, buksan mo to! Sigaw ko. Rico! Mark! Gerson! Buksan nyo! Halos wala akong narinig. Ang naririnig ko lang ay mga impit na sigaw. Mga impit na hiyaw. Hanggang sa dumating na sina Kapitan at ang mga barangay tanod, Mama Mia. Hinahampas-hampas na rin nila ang pintuan ng bodega. Ilang saglit pa ay bumukas ang bodega at bumagsak sa harap ko ang kapatid ko. Punong-puno siya ng saksak sa kanyang katawan, Mama Mia. Pero nung pumasok sina Kapitan at ang mga tanod, ang tatlong magkakapatid na Vergara ay hindi na humihinga. Ang kapatid ko ay naisugod pa namin sa ospital. Kaya lang masyadong malayo ang ospital namin, Mama Mia. Hindi naging madali ang transportasyon. Pagdating sa ospital ay masyadong marami ng dugo ang nawala sa kapatid ko. Dead on arrival nang idineklara ng doktor ang kapatid ko, Mama Mia. Halos mamatay-matay noon sa kakaiyak ang nanay ko. Halos hindi na siya makahinga. Ako naman paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Ako itong matapang na kapatid. Ako itong naturingang panganay pero hindi ko nagawang maipagtanggol ang kapatid ko sa magkakapatid na yon. Pero paulit-ulit ko ring sinasabi sa sarili ko na ang gusto ni Gabriel na gawin ko noon ay ang iligtas muna si Luna. At ginawa ko naman yon. Pagkatapos mailibing ni Gabriel, Mama Mia, ay wala nang naging kasuhan pa. Patay ang tatlong magkakapatid, patay din naman ang kapatid ko. Sina Luna, ang balita ko ay lumipat daw sila sa probinsya nila sa Visayas. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko na rin inalam. Ang nanay ko naman ay laging tulala. Ako ay ganun din, Mama Mia. Gusto ko na sanang itigil ang buhay ko kaya lang papano naman si nanay. Pero kahit na ganun, paulit-ulit pa rin ang pagsisisi ko sa sarili ko. Kung hindi ko sana iniwanan noon ang kapatid ko. Yan ang laging pumapasok sa isipan ko, Mama Mia. Hanggang sa matapos ang 40 days ni Gabriel, nanaginip ako tungkol sa kapatid ko. Doon sa panaginip ko ay magkausap kami. Doon sa panaginip ko ay nagpapasalamat siya sa akin. Dahil iniligtas ko raw at siniguradong buhay ang babaeng mahal niya. At sa panaginip, Mama Mia, lagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko dapat iwanan si nanay. At hindi ko dapat sisihin ang sarili ko. Ngayon, Mama Mia, ay nagtatrabaho pa rin ako. Si nanay ay nasa kabilang bayan na dun sa kapatid niya. Ako kasi, ang trabaho ko ay construction din. Lagi ako naa-assign sa malayo, lalo na kung saan may proyekto. Kaya para maalagaan si nanay na may iniinda na ring sakit sa katawan dala ng katandaan, ay minabuti kong dun muna ito sa kapatid niya. Nagpapadala na lang ako ng pera. Mama Mia, hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang mag-asawa o umibig. Hindi dahil sa wala akong makitang babaeng karapat-dapat, kundi dahil natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka mangyari sa mga anak ko ang nangyari sa amin ng kapatid ko.
Maraming salamat po at sana po ay maging huwaran ng kwentong ito para sa iba. Hindi ko naman sinisisi yung mga taong ayaw magsalita dahil alam ko namang natatakot din sila para sa sarili nilang kaligtasan. Pero sana dumating ang araw na dumami din ang tao na marunong lumaban at makipaglaban para sa ibang hindi magawang lumaban. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Daniel. Uy, grabe yung kwento ni Daniel. Kala ko pa naman makukulong lang si Gabriel pero nawala din Nako, may mga tao talaga na ang hilig-hilig maghamon sa iba, 'di ba? Tuwag 'yan ganito 'yan. Tapos kapag napatulan, ayun, 'di ba? Tapos ang sa akin din, gaya ng panawagan ni Daniel, manawagan ko rin 'yan na sana dumating ang araw na hindi na lang natin iniisip ang ating mga sarili. Naiintindihan naman natin na lalo na kapag may pamilya ka, 'di ba? Mas inuuna mo 'yon. Pero kapag may nakikita tayong injustice sa paligid, pag may nakikita tayong binibiktima at may nang bibiktima, sana wag tayong tumahimik lang basta-basta. Sana matuto tayong makialam. Kasi wala talagang mangyayari sa buhay hanggat hindi tayo natututong makialam. Tulad ngayon sa gobyerno natin, 'di ba? Ano nangyayari? Oo. Kasi minsan, hindi tayo nangyayalam sinasabi natin ay hindi naman tayo apektado dyan. Hayaan nyo na sila. Ako din, guilty din ako. May mga pagkakataon din ako na ganyan. Hayaan na sila, basta't hindi tayo apektado. Pero ang totoo, when you trace everything, malalaman mong apektado tayo sa bawat nangyayari, sa bawat isa sa atin. Hindi man directly, pero meron itong epekto sa atin. Kaya sana dumami nga ang mga taong marunong makipaglaban para sa iba. Maraming salamat, Daniel, sa napakagandang kwento mo na binahagi dito sa ating program. At syempre, magpapasalamat din ako sa atin pong mga kasuki na mga laging nanonood at nagpa-member pa talaga dito sa ating program. Hi, ako kay Rico Sedanco, Ernesto Boys, maraming salamat, Miriam Gutierrez, Freaky, Rose Arevalo, Alpha Garcia, Colleen Bueno, Evelyn Kawit, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boysers, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, maraming salamat po. At syempre, excuse me po, mag-hello din tayo sa ating mga kasuki na mga subscriber. Ano ba to? Dahil ba to sa aircon? Habang nangyayari sa boses ng inyong Mama Mia. Hello muna pala ako sa ating mga kasuki na lagi ding nanonood at nakikinig sa atin. Maraming salamat sa ating mga commentators na sina Joanne Samaniego, Christina Season, Mika Mamawag. Hi din ako kay Marietta Yoto, Marge Gold, at hello din kay Lumpihang. Ayun, bakit Lumpihang? Margie Bautista, maraming salamat. Ashmia Alip, maraming salamat. Jocelyn Manzon, Ronnie Dioso, Raisa Sulaiman, Christy Demetrial, Ernesto Lapaz, Elvie Lapot, Rizel, Joey Cadornigara. Maraming salamat din kay Des Limbo at Sagittarius. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you very much. Hanggang sa susunod at hanggang bukas sa panibagong kwento na naman na ating pagsasaluhan. Ako po si Mama Mia. Kung may sarili po kayong kwento, ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. I love you all so much. Mag-follow ako sa TikTok at mag-order na rin kayo ng mga piniplex ko doong products. Ayun, Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok account. At syempre may Facebook din tayo at Instagram. Hello sa inyong lahat. I love you. Ingat kayo. Bye-bye.